Dito lang sa Scene of the Ethical Consideration. Sa isang kumpanya, may 6 empleyado sumailalim sa psychological assessment para sa isang promotion. Lahat ay maayos, profesional, tahimik, ngunit may isang request na maaaring bumangga sa Code of Ethics. Bagong pumili ng mga empleyado, sumailalim muna sila sa isang aptitude test, behavioral test, at personality test upang malaman kung fit ba sila sa posisyon na kung saan sila ay kandidato. Ngunit sa kumpanyang ito, ang HR team ay hindi mga psychologist. Sila ay na-appoint lamang at walang background sa assessment. Sana matanggap ako para may pambayad ako sa TikTok Pay Later ko. Tsaka may Shopee Pay Later pa. Tsaka may GCash loan pa. Sana talaga matanggap ako. Sana mapromote ako para hindi na ma-RTS mga parcel ko. At di na makapagsinungaling sa rider na walang tao sa bahay. Sana oy ma-choose. Please, G. Please, 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 please. Sana, ma-promote na ako para makabili na ako ng aircon. Lord, sana ako na lang, wag na sila. Sana ako na lang. Sana ako na lang ulit. Sige na, pasukin mo na yan. Sige po! Pasok na po! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Junao E. Cahaban, isang licensed psychologist at licensed psychometrician. Together with my assistant, Miss Giselle Blaze Bunao. She is a licensed psychometrician din. Bakit kayo nandito ngayon? Mag-take po kami ng test for promotion. Yes, mag-take po kayo ng psychological assessment. And si Miss Bunao po ang magpapaliwanag sa inyo kung ano po yung test na i-take ninyo. So, good morning po. So, assessment na ito, binubuo ng validated at job-related test. So, una po, ang i-take ninyo ay ang aptitude test, which is gina-measure ang inyong cognitive skills tulad ng logical, numerical, at verbal reasoning. Ang pangalawa po ay ang behavioral test, which is helpful upang mas maunawaan kung paano niyo masasabuhay ang teamwork, leadership, at adaptability. At pangatlo po ay ang personality test upang masuri ang inyong attitude at values. Naiintindihan naman siguro ninyo, no, kung ano yung test na i-take ninyo. So, ngayon, bilang isang mahalagang parte ng proseso na ito, kailangan ko po ipaliwanag ang confidentiality at humingi ng inyong pahintulot para sa ating assessment o test na i-take ninyo. So, ano nga ba ang confidentiality? Lahat ng inyong sagot ay magiging confidential at protektado. So, naiintindihan po ba ninyo yun? Okay. Miss Grace, ibigay mo na po sa kanila informed consent.
Basahin po ninyo ng maigi at pirmahan kung kayo ay sumasang-ayon. Ngayon po na malinaw na ang ating proseso at may paitulong na galing sa inyo, maaari na po tayong magsimula sa ating assessment. At matapos na nga ang kanilang pagsusulit, matapos ang ilang araw, nakuha na ang kanilang scores at interpretasyon ng mga results. Ngunit sa bandang iyon, masusubok ang pagiging ethical ng psychologist. Yes po. Nandyan si ma'am? Yes po. Ma'am, andyan na po ang psychologist. O tapos, Wala niya na po ang test result. sige, napasukin na yan. Pasok po. Hello, ma'am. Hi, hello sir! Upo po kayo. Okay po. Ang pakay ko po talaga dito, ma'am, is ibigay ko po sa inyo ang result. Ito na po siya. Ay, okay po sir. Kunin mo nga. Dito, ma'am. Ma'am, wala na po ako, ma'am. Okay, sige po. Ingat po. Sige po. Hoy, akin na nga yung mga result nila na yan. Hey, hindi ka nga. Paano ko ba nga nalaman sinong highest at lowest dito para i-promote? Tawagin mo nga yung psychologist na yan, please. Sige po, ma'am. Sir! Sir! Tawag ko po ni ma'am. Ma'am, andito na po siya. Sir, dediretsuhin na kita ha. Hindi ko kasi maintindihan yung result nitong ano ba tong aptitude test na ito. Wala bang highest at lowest score ito or row score para malaman namin kung sino agad yung ipopromote? So now, kailangan natin mag-reflect sa video na nakita natin. So number 1, no? Anong ethical standard ang mababang ganito? Okay, anyone? Yes, Miss Erica? Sa sitwasyong ito, mababangga ang iilang bahagi ng top code of ethics kapag ibibigay ng psychologist ang raw score sa HR. Una ang confidentiality, dahil ang resulta ng assessment ay pribadong impormasyon ng mga empleyado. Pangalawa naman ang informed consent, dahil hindi pwede ibigay ang resulta ng walang tamang pahintulot. Kasama na rin dito ang test security, dahil bawal ibunyag ang raw data at test materials sa hindi otorisadong tao. Malalabag din ang integrity kung tatanggap ng sumol ang psychologist sa HR. Panghuli naman ang professional responsibility dahil tungkulin ng psychologist na ipatupad ang kabantayan ng propesyon at protektahan ang kapakanan ng kliyente. Okay, students, malalaman natin kung tama bang sagot ni Erica sa ating video presentation. Roll VTR. Ay ma'am, pasensya na po kayo pero hindi ko po maibibigay ang raw data ng mga empleyado na nag-take po ng assessment. Eh bakit ba di pwede? Di ba kami magpapasahod sa'yo? Bilang isang psychologist po kasi ma'am, may pinanghahawakan po kami o may pinapalo po kami na PAP Code of Ethics. Ay isa po sa batas na yon na bawal pong sabihin or confidential po ang dapat na sagot ng mga kliyente po na nag-take ng mga assessment. Sir. Atin-atin lang. At ngayon, nalaman na natin na tama ang sagot ni Erica. Talapakan natin siya. Yes. Sa tingin nyo, ano ang gagawin ng psychologist?
A. Ibigay agad ang raw data para di mainis si HR. B. Ipaliwanag ang Code of Ethics at mag-offer ng interpretive report. C. Tumakas palabas ng office at magtago sa CR. Or D. Regine Velasquez. Letter B po, kasi it is specifically stated sa PEP Code of Ethics 2022, specifically under Section 7 Assessment, bawal tayong mag-release ng raw data. Confidential yun and strictly for professional use lang. Okay, malalaman natin kung tama ang sagot ni Ate Jackie sa ating video presentation. Roll VTR. Naunawaan ko po talaga kayo, ma'am, pero hindi po talaga pwede na ibigay yung raw score eh. Ang maaari ko lang po ibahagi sa inyo ay ang interpretive summary report, which is ayan po. Sir, magkano bang kailangan mo? Ayan, tapos na ang ating video presentation at nalaman talaga natin na tama din ang sagot ni Miss Jacqueline. So at this point, sasagutan na naman natin ang last question para matapos ang ating class. Okay, class? Ayan, kung mag-aalok ng pera ang HR, ano kaya ang gagawin ng ating psychologist? A. Tanggapin ang pera at ibigay ang raw score. B. Mag-reverse walk si psychologist. Or C. Ipaliwanag na maayos kay HR ang limitasyon niya bilang isang psychologist at huwag tanggapin ang pera dahil nabag ito sa kanyang tungkulin. Or D. Sampalin si HR at mag-change topic. Ano kaya ang tamang sagot? Anyone? Okay, Miss Riza. Ang ating kasagutan ay letter C. Kung mag-alok ng pera ang HR, ang psychologist ay dapat na tumanggi sapagkat ito ay isang anyo ng bribery at conflict of interest na lubalabag sa Code of Ethics for Psychologists. Particular sa mga prinsipyo ng integrity, justice and fairness, at avoiding conflict of interest. Kung kaya't hindi siya maaaring tumanggap ng kahit anumang sukol at sa halip ay paliwanag na ito ay hindi naaayon sa pamantasang etikal. Kung kinakailangan, maaari niyang i-report ang insidente sa tamang otoridad upang maprotektahan ang kanyang professional na integridad at kredibilidad ng kanyang gawain. Ayan, so thank you, Miss Riza. At this point, I would like to share the last video presentation from our guests, okay? Roll VTR. Pasensya na po talaga kayo, ma'am, pero hindi ko talaga maibibigay kasi maliban po sa confidentiality, tungkulin ko rin po na pahalagahan ang objectivity at integridad ng resulta o ng proseso ng assessment type. Ay nako, sige, ganun nga. Okay na eh. Sige na, pwede ka nang umalis. Sige, ma'am, alis na po ako. Sige, goodbye. At dyan, nagtatapos ang C of the ethical consideration. Laging tandaan, mga future psychologists na pairalin natin ang professionalism, integrity, at pagiging ethical sa lahat ng pagkakataon. Class dismissed. Sumailalim muna sila sa personality test at aptitude test. Putik! Pula pa! 1, 2, 3, go! Ngayon, tatawagin na rin. Bakit tatawagin? Sige lang, sige lang. 1, 2, 3, go! So magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si, ay wait lang, ma.